Maliit, boxy, at cute. Yan ang Suzuki Jimny. Pero wag ka, kahit maliit to, kaya nitong umakyat sa bundok gamit ang 4x4 system. Kaya paborito ito ng mga mahihilig mag-overland at mag-offroad. At hindi lang yan, napakaraming pwedeng iset up sa Jimny, mula clean build hanggang wild off-road beast. Pero alam mo ba, noong 1970 pa, unang lumabas ang Jimny bilang LJ10, isang maliit pero matapang na off-roader. Dinisenyong magaan, simple at kayang lusutan kahit makitid at mabatong daan. Hanggang ngayon, dala pa rin ito ang iconic boxy design at tibay ng ladder frame chassis. Kaya't nananatili itong isa sa pinakamaliit pero pinaka-capable na 4x4 sa mundo. At ngayong 2025, may bagong bihis ang Suzuki, ang 3-door Rhino Edition. Una natin itong nasilayan sa nakarang PIMS. At ngayon, oras na para kilalanin ang matapang, pogi, at handang-handa sa kahit anong adventure. Ang 2025 Suzuki Jimny 3-door Rhino Edition. Sa labas pa lang ng Suzuki Jimny 3-door Rhino Edition, ramdam mo na agad ang iconic boxy look at retro vibe. Nandyan ang classic round headlamps na may halogen multi-reflector at LED projector. Pero fog lamps, hindi pa LED. Unique dito ang chrome grille na wala sa ibang Jimny, habang nakamolded black bumpers pa rin na may headlight washer. Sa likod, makikita mo ang combination lamps na nakalagay sa rear bumper. At syempre, standout din ang retro style spare tire na nakamount sa likod, parang mga lubang SUV. May side decals at Rhino badge din na nagpapaspecial sa edisyong ito. Body color ang roof ng Rhino kumpara sa black roof ng regular Jimny. Habang parehong black ang side mirrors, may cheek lights sa ibaba at wheel arc extension para mas rugged ang dating. May 15-inch alloy wheels ang Jimny 3-door, wrapped with 195/80 R15 tires, classic look na may all-terrain capability. At para sa dagdag tulong sa pagpapark, meron itong dalawang rear parking sensors at may saktong linaw ng rear camera. Swing out type ang tailgate ng Jimny. Sa likod, may cargo space na hindi kaluwagan. Pero may isang 12-volt socket at dome light, pero hindi LED. Kapag binaba ang second row seat, halos flat ang surface, sapat para magkasyang iilang gamit. Sa ilalim ng hood, may 1.5 liter K15B engine na may 100 horsepower at 130 Nm of torque, paired with 4-speed automatic transmission. At ang tunay na puso ng off-road capability nito, ang All Grip Pro, sa itong full-time 4x4 system na may selectable low-range gear. Isa itong full-time 4x4 system na may selective low-range gear na nagbibigay ng dagdag lakas at kontrol sa matitinding sitwasyon. Ibig sabihin, kaya nitong harapin ang matatarik na akyatan, malalim na putek at mababatong daan na hindi basta kayang pasukin na ordinaryong SUV. Sa loob ng Jimny, retro ang vibe, mula sa hard plastic dashboard na talagang pang off-road hanggang sa classic analog digital gauges kung saan digital lang ang gear indicator. Nasa manibela ang controls para sa infotainment at cruise control, habang ang 9-inch multimedia touchscreen ay mabilis mag-response
At may clinometer display pa. Automatic climate control ang aircon. At sa ibaba nito, makikita ang power window switches, DAC, traction control, auxiliary port, USB port, at isang 12-volt socket. May extra storage pa sa pinakailalim para sa cellphone. Fabric ang mga upuan at sa harap, sapat ang legroom at headroom. May cup holders sa gitna at sa passenger side, mayroong grab handle na may kasamang extra storage. Perfect para sa mga gamit na gusto mong madaling abutin. Maluwag din ang glove box, kaya kasya kahit medyo malalaking gamit. Ang map lights nito ay hindi pa LED. At ang sun visor, both may mirror ang driver at passenger. Sa likod, kasya ang adult pero medyo masikip lalo na sa legroom. Kaya mas swak ito para sa mga bata. So ngayon nasusubukan natin tong Suzuki Jimny Rhino na 3-door. So ganda talaga ng 3-door kasi tamang-tama lang yung ikli niya especially kung mahilig kayo sa mga outdoor activity. Okay tong kotse na to. Steering naman, maganda rin, malambot. Na-drive kasi natin yung 5-door. Yung 5-door, nagustuhan ko yung power niya. Ganun din dito, maganda rin yung power niya. Yung suspension, maganda rin. Yung braking system naman niya, okay din. Wala siyang bite. Nasa gitna yung kapit niya. So kanina pala naka 4x4 tayo. Kaya pansin ko yung kapit niya para ako naka all-wheel drive. Pero maganda yung 4x4 nito. So yung cruise control nito hindi siya adaptive, yun lang yung kulang niya. Pero hindi mo naman totally kailangan ng adaptive. Okay na rin yung normal na cruise control. So dito naman sa 4x4, may katigasan siya. So kung ipapasok mo naman siya ng 4 low, so kailangan mo siyang i-push para mapasok mo siya. So ito, may isa pa siyang special feature na kapag naka 4x4 kayo, so pag nakalagay siya sa drive, hindi mo mapupush yung shift lever niya hanggat hindi mo siya nilalagay sa neutral, which is maganda para maiwasan din yung pagkasira ng sa 4x4. Naka normal mode lang tayo. Subukan natin yung power niya at saka handling. Yung handling nga niya, hindi nga siya ganun ka tama lang talaga. Kailangan talaga magme-minor kayo. Okay naman siya. Para lang yung feel lang ng kotse. So dito, suspension, gaya na nabanggit ko kanina, maganda nga talaga yung suspension niya. Subukan natin tong overdrive. Halos pareho lang din naman ng normal mode. Pansin ko lang yung RPM niya, mataas lang siya mag-rev. Pero yung power, konti lang yung diferensya niya. Okay na sa akin yung normal mode lang. Saktong-sakto lang. Ang Suzuki Jimny 3-door Rhino Edition ay may presyo na 1,331,000 Philippine peso at available ito sa tatlong kulay: white, medium gray, at jungle green. Kung interesado ka, bisitahin lang ang Suzuki Auto Caloocan at hanapin si Sir John Michael Tan. O kung taga South ka naman, punta lang sa Suzuki Auto Makati at hanapin si Sir Chris Lumbang for inquiries. Sabihin mo na lang na napanood mo sa Drive Talk by Alj. At kung nagustuhan mo naman ang episode na to, huwag kalimutang mag-like, comment, share, at mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng car reviews natin.
Kita-kits sa susunod na episode ng Drive Talk.